Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano ba araw ngayon? Huwebes po ngayon, mga kababayan ko. Kahapon, Wednesday wala. Kasi ina-apply ko pa rin yung aking pagbablog eh. Monday, Tuesday, Thursday, Friday lang ang aking premiere, mga kababayan ko. Siyempre, day off yun yung Wednesday eh. Laba day. Hindi, yung laba rito libre na Papalaundry yung pamangkin ko, mga kababayan ko Ang topic muna natin, ilan ba magiging topic natin? O kung anong marating natin po. Mga siguro 10 minutes or 12 minutes lang ito, mga kababayan ko. Alam niyo naman po, yung 4th District ng Cavite, si Kiko Barsaga, mga kababayan ko, na sinuspinde ng 60 days, mga kababayan ko, kasi ang kaso niya is unbecoming and then hindi niya sinunod ang rules ng Congress, mga kababayan ko. Kanya tayo ng opinion, mga kababayan ko Although talo siya, mga kababayan ko, ilan ba bumoto? 219 suspended, 5 ang nagno, isang abstain, mga babayan ko. Yung 5 po, mga parang pinagtanggol si Kiko Barsaga, si Reviste, si Suntay, si Fernando, yung anak ni Marcoleta, at saka yung Nasan, mga kababayan ko. Ang ginawa kasi ni Kiko, mga kababayan ko, ang sabi niya, ang sabi ng mga, yung Abalos, yung committee na Ethics Committee, mga kababayan ko, na nilabag daw niya ang batas sa Congress, mga babayan ko. Ano ang gusto nyo? Babatikusin ang mababang kapulungan or pababayaan natin yung mga nagnakaw? Mas inuna pa yung kaso ni Barsaga, mga babayan ko, kaysa dyan sa mga lintik na mga magnanakaw na mga congressman, na mga contractor, hindi inuna. Although wala pang nagsasabit ng Ethics Committee dun sa mga magnanakaw na contractor, mga nangungumisyon, mga kababayan ko. Ayun, ang inuna, si Barsaga, mga kababayan ko. Parang, ang ginawa kay Barsaga, mga kababayan ko, binusalan, mga kababayan ko, na huwag kang ganitong magsalita sa Kongreso, kung hindi, pwede kang masuspend, pwede kang ma-expel, or alam nyo, ang makaka-expel lang kay Kiko Barsaga, yung 4th District, yung mga constituency, mga babayan ko, binoto yung mga babayan ko O ito pa yung bago masuspend si Barsaga, ito yung sinabi niya, mga babayan ko. Parang binusalan At meron pa, mga babayan ko, di ba, for example, kahapon siya nasuspend. Ang sabi ng Ethics Committee, within 24 hours, kailangan mabura niya yung mga post niya sa social media, mga babayan ko. Sino pa kakampi ng Kongreso ngayon? Yung andun pa si Martin Rappler, mga kababayan ko. Sinave, mga kababayan ko. Yung mga pinagsasabi ni Kong Barsaga, mga kababayan ko. Ito yung kay tayo Yung mga panahon ni Duterte, halos, yung mga makabayang black, wala namang ginawang Ethics Committee. Pinabayaan lang ng mga congressman noon. Yung 17 at saka 18 Congress, mga babayan ko, wala. Pinabayaan lang yung kung sino man ang speaker noon, si Cayetano, si Alvarez, mga babayan ko, si Gloria Macapagal-Arroyo. Pinabayaan lang yung makabayang black na napastanganin si Pangulong Duterte. Sinuspend ba sila, mga babayan ko? Dito na nangyari sa 20th Congress. Kay Kiko Barsaga, mga babayan ko, ito sinabi niya. When it all started, when I fought against Romualdez, I was fully expecting to die, but kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Yeah, suspension, removal, imprisonment,
those are all possible. That's fine. Nanindigan si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na wala siyang nilalabag na Code of Conduct ng Kamara. Handa rin umano siya ang harapin ng mga reklamo at anuman ang parusang ipapataw sa kanya. Kahapon dumalo siya sa unang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges kaugnay ng reklamo laban sa kanya. Inireklamo si Congressman Barzaga ng National Unity Party kung saan chairperson si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Bunso dumano ng hindi nito akmang asal bilang kongresista. I mean, like, I'm ready for... Yan si Ronnie Punong yung mga babayan ko. Nanalo yan sa Antipolo. Congressman mga babayan ko. PR man yan mga kababayan ko. Hindi ko lang alam kung ang speaker pa dyan, si Romualdez eh. Sino ba? Si Boji di ba ang speaker dyan or may shadow speaker dyan na si Romualdez pa mga kababayan ko. Ganun talaga, harapin na lang ni Kiko Barzaga. Ang problema lang kasi, kung hindi niya buburahin sa social media yung mga komentaryo niya ron, mas stiff penalty pa mga babayan ko, baka ma-expel siya. Wag naman ganun. Martial na dyan sa Kongreso mga babayan ko. Pag hindi nyo kakampi, tinatarget nyo. Di ba? Parang nawala ng freedom of expression ng Kongreso dyan eh. Kung anong gusto nila, yun ang dapat masusunod eh. Hindi pwede, kaya yung lima, mga kababayan ko, yung mga kumampi kay Barzaga, kudos sa inyo mga babayan ko. Kasi napaka-unfair yung mga nakaraan taon nakaraan kongreso 17, 19 Congress hindi naman tinarget yung mga makabayan black, pinabayaan ng mga babayan ko. Ngayon, grabe. Ang second topic natin, ito yung kay Romualdez, dating speaker, at saka kay Sandro Marcos. Sandali lang, ha? Ito mga babayan ko, si Romualdez at saka si Sandro Marcos, mga babayan ko, di umano tinawag na, grabe, no? Pork Barrel Queen Aking, mga kababayan ko. Alam nyo, sa totoo lang, maski bawal ang pork barrel, pwede naman yung mga kababayan, kasi yung mga constituents nila, katulad ako, dati taga-QC, yung congressman kung sa 4th District, pag may mga kailangan yung mga nasa ilaylayan mga kababayan ko, pwede silang humingi ng tulong sa congressman. Ginagawa pa yan, noon pa yung mga kababayan ko. Ang problema lang kasi, kinukomisyon yung ibang namumursyento, ika nga mga babayan ko. Kaya, yung sinabi ni Congressman Leviste na halos lahat or 99.9% may mga insertion yung 2025. Senador, congressman, mga sa cabinet members, sa executive. Ang wala lang insertion mga babayan ko, malulungkot si Auntie Claire nito. Ang wala lang insertion po ay si VP Sara. Yung host nga si Alvin et Chico. Ganun ba? Nagtaka. Kasi gusto nang palabasin para mapati ko si VP Sara. Ito yung balita mga babayan ko, yung sa insertion na. Tawag na Pork Barrel Kings. Sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinagbabawas sa Ako sa Auntie Claire. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi. Pero kung ang Pangulo ngayon ay si VP Sara Duterte, yan si Auntie Claire, umuusok ang bunganga niya mga kababayan ko. Kasi super anti-Duterte yan eh. Ano rito yung double standard eh. Wala. I-deny lang yung mga kababayan ko. Kaya, itong si Saldi ko mga kababayan ko, magtago ka na lang. Kasi oras na umuwi ka, Saldi ko, yari ka. Ng Malacanang
lamang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Tinawag dito na pork barrel kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Kahindik-hindik mga babayan ko. 1.2 trillion, as in capital T, trillion mga babayan ko. Kayo ba hindi maniniwala na wala silang kinatkong dyan mga babayan ko? Maski 1% lang na 1.2 trillion ang laki na rin yung mga babayan ko. Hindi naman talaga totally masama, sinasabi ko. Kailangan siguro, sa bagay, mga auditor na nababayaran din yun Hindi umano Yung Commission of Audit. Parang gusto ko na rin lahat kayo, mga lintik kayo Huwag na si Bibi mag-resign Okay, mag-snap election. Ang problema lang, maski mag-election mga babayan ko, paanda rin nila ang pera. Yung mga, sorry for the word yung mga nasa ilaylayan, bigyan lang ng 5,000 piso, tuwan-tuwa na, iboboto na. Katulad yung taga Batangas na lintik na yan, yung congresswoman na yan, pinagmamalaki pa na hindi man niya pera yan. Kung wala si Speaker Romualdez, walang akap. Kung wala si Speaker Romualdez, walang AX, lintik kayo, mga magnanakaw kayo. Hindi naman lahat mga babayan ko. Last na topic na lang natin Kaya, hindi natin malalaman kung maayos ba ang bayan natin. Yung sinasabi na akbayan, yung aayusin daw nila ang bayan. Grabe. 1.2 trillion. Imposible naman, wala silang katkungdong. Wala silang porsyento yung magtiyuhin mga babayan ko. Ito, last na lang ito mga babayan ko. Sandali lang. Yung kay Saldi ko, at yung kay, sino ba yun? Yung DILG Secretary na si Remulla. Okay, mga babayan ko, mga titas, ito na po. Hindi ko na napakita yung picture Yung sinabi ni DILG Secretary, si John Vic Remulla, mga babayan ko. Yung mga OFW dyan, particular sa Hong Kong, sa Macau, Singapore, at iba pang panig ng mundo, Amerika, Europa, Middle East. Ang sabi ni Secretary Remulla, si John Vic ang sabi niya, nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Saldi ko, kung pwede nilang picturean, ipadala agad, i-post agad sa internet para may ideya tayo kung nasaan siya mga kababayan ko. Itong anong ginagawa ng intelligence fund ng gobyerno? At sa bagay, binubulsa, May mga embahada naman lahat ng mga natin, yung ibang mga Amerika, Europa, sa bandang Asia, may mga konsulada naman doon mga kababayan ko. Bakit hindi nyo pakilusin? O sa Africa, saan panig ng mundo may mga Pilipino. Tapos pakikiusapan nyo pa yung mga kababayan natin sa buong mundo. Hayaan, yung kayo mga OFW dyan, yung mga nakatira na sa ibang bansa, pabayaan nyo ang gobyerno natin bulok, maghanap kay ko, mga babayan ko. Iniistorbo pa kayo. Pero yung hindi pa kumakanta si Saldi ko, mahirapan daw silang hanapin. Mabuti nga sa inyo. Gastos inyo yung pera namin. Pera naman din namin yan Huwag kayong kung sakali lang, baka magbigay ng reward, huwag naman sana, huwag natin pairalin ang pera mga babayan ko. Yun lang mga babayan ko Sino ba isa shoutout ko? Hindi. Webes ngayon, baka sa Bernes, ililista ko na yung mga shoutout ko mga babayan ko. Paki-like and share lang po, paki-subscribe lang po. At medyo malamig pa rin dito mga babayan ko. Ulitin ko, Oxy, be strong Maraming salamat po at ingat. Bye.